Magandang umaga mga kapamilya sa Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong mundo. Ako po si Bernadette Zambrano Aguinaldo, ang inyong kapamilya dito sa Salamat Doc, ang inyong kaagapay sa mabuting kalusugan. Salamat Doc sa inyo, salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat Doc! Salamat Doc! Salamat Doc! Thank you po ah. Ito na lang. Pakita mo. Kuya, patak mo nga. Patak mo. Bikisiyan o, bikisiyan. Dahil lang kayo pa lang. Hello, good morning! Nako, Father's Month pa ho rin ngayon, kaya ang talakayan natin ay tungkol ho sa prostate. Alam niyo ba kung anong prostate? Tumawa lang po si Mike, natawa lang siya. Alam mo, yung mga problema sa pag-ihi dyan, isa na yan. Ako, dapat bantayan yan, ha? Welcome ho sa ating mga kapamilya mula sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Hello! Nako, tamang-tama yan. Lalong-lalo sa mga lalaki at sa mga nagmamahal ng lalaki. At syempre ho, kanina ho nabanggit natin ang ating talakayan ngayong umaga ay tungkol ho sa prostate. At kasama po natin ngayong umaga para magpaliwanag tungkol dyan ang ating kapamilyang urologist, si Dr. Eduardo Gatchalian. Hinihingal pa ako. Hi, Doc. Good morning. Welcome po. Yes. Nako, Doc, alam nyo, totoo yan, ano? Ilan 50% of males 50 years old and up nagkakaproblema daw sa prostate. Pwedeng totoo yun, yes. Hanggang 50%. Kaya lang hindi naman lahat ito may mga simptomas. Kaya lang mula ng 50 years old, talagang lumalaki na ang prostate gland. Prostate, buti binanggitin na nyo, prostate gland. Ano po ba ang prostate gland at ano ang ginagawa nito para sa ating katawan? Yan ang mahiwaga. Kasi ang prostate gland, depende sa kung bata ka, ito ay kasama ng mga similya na siyang nagdadala ng similya para makabuo ng bata. Fertilization. Doon, yun ang fluid na nagbibigay buhay sa ating mga similya para sila ay magpardalhin sa itlog at mabuo yan, maging baby. Ngayon, pag dumating na ng mga age 50, wala nang trabaho ang prostate gland. Parang siya yung nagiging inutil na. Oo. That is the time na siya lumalaki na ang prostate gland. Hindi naman dahil sa less na ang sex ng lalaki, ngunit merong isang mahiwagang susi na pagdating sa edad na 50 or malapit sa 50 anyos, ay lumalaki na ang prostate gland. Saan po ba natatagpuan yung prostate gland? Naku, isa pang mahirap hanapin. Hindi mo makikita sa katawan sapagkat ito'y nasasalat lamang. Nakatago na sa bungad ng pantog, nasa harapan ng ating tumbong, at saka nasa likod ng buto nasa harapan. So, siyang parang gate valve ng pag-ihi natin. So, lumalaki ang prostate gland kapag nagkakaedad na? Yes. Sa effect ng edad at saka ng hormone ng lalaki, yung testosterone. Kapag lumalaki, ano ang manifestation naman sa isang lalaki kapag may enlargement na ng prostate gland? Okay, yung prostate kasi, hindi naman lahat ng mga lumalaki ang prostate may simptomas sa pag-ihi. Usually, pag lumalaki na yan, pwede nang bumara ang pag-ihi. Mas matagal ka nang umihi, matagal bago lumabas ang ihi. Pagkatapos mong umihi, meron pang naiiwanan. At saka pag umihi ka, instead na sumute dun sa bowl, nababasa yung sapatos mo, yung tsinelas mo, yung mga pantalon mo. Kasi hindi mo na maitapon. Hindi ka na pwedeng isama sa bombero kasi hindi ka na pwedeng pumatay sunog eh. Oo.
Natatawa sila. Natawa si nanay. Pero seryoso po ito. Ano Yes. naman ho ang pwedeng gawin kapag may problema naman sa prostate? Well, dalawang paraan. Pwede naman obserbahan lang or pwedeng gamutin. Kung wala pang complication, usually gamutan lang. Ano po ba yung sinasabi ninyong mga komplikasyon? Ang mga complications, yung laging may infection sa daanan na ihi, pwedeng magkadugo sa daanan na ihi, at bato. O kaya nasisira ang kidneys kasi yun na nga. Yung dumi ng katawan hindi mailabas sa ihi sapagkat naiipon lahat sa pantog. Hindi na ilalabas lahat. Karamihan naiipon sa pantog. Ano po yung benign prostate hyperplasia? Yun ang paglaki ng prostate. Usually, karaniwan ang paglaki ng prostate, benign. Ibig sabihin nun, walang cancer. Oo. So, lumalaki ang prostate, pero hindi dapat tayo matakot kasi hindi naman siya cancerous eh. Ang dapat lang habulin natin yung may mga cancer. Yung mga benign, BPH, benign prostate hyperplasia, pwedeng gamutin ito. Marami na ngayong gamot. Dok, yung sintomas nito dahil na-enlarge ka dun sa benign prostate hyperplasia, yung paghina ng ihi. Ano pa po? Yung sinasabing pagdugo daw sa, may dugo sa ihi. Paki-enumerate naman, Dok. Simptomas din yun ng ano. Pero usually yung pagdugo ng ihi, isa lang sa mga simptomas ito sa prostate. Karaniwan talaga yung hirap ng pag-ihi. Ngayon, pag may dugo sa ihi, pwedeng dahil sa meron na siyang komplikasyon dahil sa bato or infection. So ano ho ang dapat bantayan bago pa umabot doon sa complication nitong... Para sa ating mga kalalakihan na 50 years old and above, mga tatay, kasi Father's Month nga ngayon, ang kailangan natin ay magpasuri sa isang doktor para ma-check yung prostate gland. Sabi ko nga kanina, hindi mo nalalaman ito sapagkat sa pamamagitan lamang ng mga simptomas, doon natin malalaman ang prostate. So, it's all about symptoms and check of the prostate. Kailangan ho bang magpatingin sa doktor kahit wala pa siyang nararamdamang sintomas? Yes, basta 50 years old and above. Dahil sa gusto nating malaman kung may cancer siya ng prostate. Pag tinatawag na BPH lang, hindi mo kailangan minsan gamutin. So, sasabihin lang sa'yo, maayos pa prostate mo, wala naman tayong suspetsang cancer. Magkita na lang tayo next year para checkin natin ulit ang Pero prostate. paano mo babantayan po yun? Ang sinasabi niyo, hindi kailangan operahan ang BPH. Yes. Ano ang kailangan monitoring naman na ginagawa? Yung mga simptomas ng pasyente. Kapag maluwag ang pag-ihi, okay ka pa. Pwedeng may BPH ka pero maluwag pa rin ang pag-ihi mo? Tama yun. Pwedeng malaki ang prostate mo, ngunit wala ka nararamdaman. Kasi ito isang condition. Hindi naman siya sakit. Ngayon, kung yung mga na-enumerate ko kanina, hirap ng pag-ihi, matagal bago lumabas ang ihi, madalas umihi, kailangan umiri ka ng umihi, o hindi mo na maitapon ang ihi mo, yun ang mga simptomas na dapat bantayan. Pag may mga simptomas na kayo na ganon, kailangan ng pumunta sa doktor at doon pag magpapasuri at bibigyan ng gamot. Ano naman po yung nangyayari kapag prostate cancer na? Ibang usapan to kasi ang prostate cancer nakamamatay. Ang BPH hindi nakamamatay. Pwede kang magkaroon ng bato, pwede kang dumugo ang pag-ihi mo, pwede magkaroon ng urinary tract infection, pero nagagamot, hindi nakamamatay. Ang prostate cancer, kapag napabayaan, pwedeng kumalat at pwedeng ikamatay. Alam mo na maraming mga prominent personalities, ang sanhi ng pagkamatay kumalat na yung prostate cancer. At ang treatment naman po dyan? Dito, ang treatment, either surgery or radiation. Okay. Ngayon naman, Doc, oras na para ang studio audience naman natin ang magtatanong kay Doc. Unang magtatanong ay si Lilibeth Delomen. Good morning po, Doc. Good morning. Pero mas bata po nagkakaroon ng diferensya sa prostate? Meron naman mga bata, pero hindi lumalaki ang prostate nila. Ito usually yung mga kalalakihan na sobrang pag-inom ng alak, kaya hindi lumalaki. Namamaga ang prostate nila. Ang tawag naman doon, prostatitis. Nasobrahan, pagkatapos napasama kung kani-kanino mga hindi magagandang mga aktibidades, pagdating nila the next day, mahirap umihi, masakit umihi, nilalagnat, ang tinatawag doon prostatitis. Iba naman ang gamot doon, antibiotics at saka panlaban sa